Alan Peter Cayetano. Vlogger ka man, mayor, congressman, Atras ko, biglang nagba-vlogger si Peter. ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, Sabi ni Ma'am Neng Gigi, lalaking lalaki na si Peter Cayetano sa itsura ngayon. Hindi alam nyo kung bakit ganyan na, balbasarado na si Peter Cayetano ngayon. Tingin ko dahil sa inyo, di ba Tina B? Tingin ko dahil sa inyo, ganapin 598. Bakit to? Kasi lagi nyong inaasar, lagi nyong message o kinokomento diyan sa comment section na Petra. Pangalan ng pambabae yun. Base nga po, ayon dito kay Director Matibag. Siyempre, siguro may nag-question, may nag-suggest dito kay Alan Peter Cayetano, oy Peter, inaano kanila, tinutokso kanila na Petra ka daw. Magpakaano ka nga, magpatubo. Kaya, ayan, di ba? Bungutan, no? Yung kagaya nung sa 300, bungot. Game, kuyog, di ba? So pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Kung kukuyugin sa media? Hindi, kasi ang media naman po halos parehas ng mga vloggers. Hindi ko sinasabi na ang media ay ang mga vloggers ay kayang gawin yung mga ginagawa ng media. Ang ibig ko lang pong sabihin dito, mga kababayan, ang media at mga vloggers is kung ano po yung mismong balita ngayon o patok ngayon, mga boss chipa, yan ang kukunin nila. Yan yung itatapik ho nila, mga kababayan. Di ba? Baka iniisip ni Peter Cayetano na, eto mga vloggers, pinapakuyog ako. No? O etong mga vloggers, bigla nilang i-content yung mga kaldero ko. Di ba, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir, kami, bilang vlogger, kung ano yung in at patok at gustong pag-usapan ng mga manonood, syempre yun yung i-vlog namin. Ganon din po, mga boss chipa mo, sir, syempre yung mga mainstream media o kung ano yung gustong pag-usapan ng tao at kung ano yung mainit na balita ngayon, yan yung pag-uusapan po, mga bossing. Syempre, kasi napansin ko din naman po talaga nung bigla pong nagsalita si Attorney Melvin Matibag tungkol doon sa kaldero, syempre unang papasok sa isip natin yung SEA Games ni Peter Cayetano. Di ba? Doon, yung mga ibang vloggers, yun din po ang naging pagkilos, paggawa o yung mga sumunod na mga vlog nila. Ito si Peter Cayetano talaga. hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Pagka nakasuhan ka na, medyo boss, 10 billion daw yung kontrata doon, di ba? 10 billion yung ginastos doon o inilaan doon, di ba? Sabi? Tapos 50 to 55 million yung kaldero. Tsaka ito ho, mga bossing, nung nakita ko mismo, not physical o hindi mismo ako pumunta doon, nung nakita ko mismo yung kaldero, mga kababayan, akala ko talaga may work of art. Para lang talagang may stand, pinaganda doon sa usual na stand, no, ng konti, hindi nalalayo doon sa normal na mga stand o yung normal na mga pataas na pagganon. Ganon yung pagkakaano ko para ho sa akin, ganon yung pagkakatingin ko doon sa kaldero na iyon May bakal-bakal. Tapos sa gitna, hollow pa pala yun. Walang kalaman-laman. Ikukumpara doon sa kaldero ng Singapore na tinadtad po ng mga electronics. Tinadtad ng mga LED. Sa Singapore po, ganito, ganyan. Yung kanila, hollow yung loob. Tapos, may mga bakal sa loob. Di ba? Founder ng Cereza Force? busy ka. Kaya kapag ka napag-aralan, na imbestigahan at talagang merong sobra,
doon sa kaldero na yon, makakasuhan po talaga kayo. Iisa-isahin ko ho baka kasi ang gustong sabihin ni Cayetano, tingnan niyo po si Robin Padilla, may kaso na din. Kung hindi niya itinaka si Bato de la Rosa na may warrant of arrest sa ICC, di sir, walang kaso si Robin Padilla. Si Bato de la Rosa naman, dati pa kung nag-explain yan at naparliwanag niya, lalo na doon sa mga patawag sa mga kongreso about dyan sa tokhang-tokhang nila, no, baka walang kaso kasi siyempre maliliwanagan ng ICC ito pinapaliwanag ni Bato, okay, wala naman pala talaga, no, maayos naman pala talaga. Ganon din po yung iba. Ganon din si Marcoleta. Kung hindi, alam nyo, hanga nga po ako kay Rodante Marcoleta, mga kababayan First time yata in the history ng lawyer, no, na abogado na ipakulong ang kanyang na abogado na ipakulong ang kanyang sarili. Sige nga, kayo ba may natunghayan na kayo? Kayo ba may nakita na kayo? Marco Polo, Pia Ganda, na isang abogado na ipakulong niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagsasalita niya sa pagbubuko ng kanyang sarili. Isa lang po. Si Marcoleta lang po ang nakita kong gano'n, mga kababayan. Kaya ibang klase ho, mga bossing, di ba? Naipakulong ni Rodante Marcoleta ang sarili niya. Na-realize mo, may pamilya ka, may buhay ka, may... there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So, ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God, wala pa naman. Dali, kukulong, Marcoleta plunder. Ano po? Base naman po doon sa pagpapaliwanag ng ombudsman, no? Ang plunder ay hindi lang po sumasaklaw doon sa paggamit, pagnakaw ng pera ng bayan. Kasama din po yung mga pagtanggap ng mga regalo. Actually, hindi na tayo bago dyan kasi yung kay dating Pangulong Erap Estrada, mga kababayan, ay pagtanggap ng mga regalo o pagtanggap ng mga pera galing doon sa mga weteng payola po. Ano? Sabi ni Primos Vlog, ano nangyari kay Senator Cayetano, Idol Mark? Eto na nga po. Desperado moves na po, mga kababayan, at kung ano-ano na po ang sinasabi. No? Kay Cayetano para po doon sa mga kaibigan at lalo na sa kanya, masama po yan. Kasi madami po siyang kakaharapin kapag ka napatunayan na ito pong sa SEA Games niya talaga namang nuknukan at pagkarami ng pera na sobrang pera na ginamit doon.